sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong si Akla, si Harry Roque. Siya ho pala yung tumawag kay PBBM, kasi hindi ko ito pinagpapapatulan na lame duck. Parang nai-imagine ko pa no? Na parang nai-imagine ko sabihin niya, "Che, isa kang lame duck." No, pagkatapos ng nangyari itong nakarang eleksyon, ay nako, wala ka na, isa ka ng pilay na pato. Saka ganun pa yung mga kamay, nakaganon. Isa ka ng pilay na pato, BBM. Ang tanong nga ba? Di ba? Ginawa ko nga ng dialogue. Bring shit home. Sabi ni PBBM. Hindi yan sinabi ni BBM. Ako lang nagsabi niyan. Bring shit home. Bakit shit ang tawag dito kay Akla? Okay. Ito trivia. Alam niyo sa call center, sa BPO, way back around 2008, mga ganon, 2010, yung mga kabaro nito, we used to call them shit. Bakit po shit? So hindi po natin malaman kung sila po ay she, kasi pumupunta sila sa toilet ng babae, pero meron silang lawit. He. So, kapag hindi po tao, di ba ang tawag po ay it. Kaya combined. Shit. Yun po yung ibig sabihin yan. Naalala ko lang, bring shit home. Di ba? Parang totoo din naman. Ano ho ba ang latest na balita dito kay shit, Harry? Di ba? Meron siyang application para sa kanyang political asylum dyan sa the Netherlands. So for now, hindi po siya huhulihin dahil po sa kanyang application ng political asylum habang ongoing ang process. Pero pinare-red notice na po siya ni PBBM. Hindi ho siya pwedeng hulihin. Bakit? Kasi meron pong Geneva Convention na itong mga tao na seeking for political asylum, so hindi ho sila pwedeng makasuhan. Hindi sila makasuhan. Hindi sila pwedeng arestuhin. Okay? Hanggat hindi po natatapos na ibabasura yung kanilang application. Now, pinaghahandaan po ng gobyerno natin na kapag na-deny ang political asylum nito ni Akla, yari. Iuwi ninyo. Kaya bring shit home. 'Di ba? Tsaka sinasabi nga ni ni Sal Panelo, abogado naman siya. Isa pa, I don't think that he is politically. Si Sal Panelo mismo nagsasabi Harry Roque, for him, is not politically harassed. 'Di ba? Bakit? Sabi niya, siya may kasalanan nun Nasaan ba yung video ko nun? Sabi nga niya doon kaya siya na-demanda Ang dami niyang inconsistency. Wait a second, I hope I have that video. Sal Panelo, where are you? Natandaan ko pa yung sinabi ni Panelo doon sa isang interview na sabi niya, kaya siya na demanda kasi ang dami niyang inconsistency. Now, I don't think na siya pinupolitika. So, abogado naman siya, sabi niya, umuwi siya rito at harapin na lang niya yung kaso niya laban sa kanya. Wala, hindi ko makita yung video Pero yun ang sinabi ni Sal Panelo. Imagine kapwa pa niya yan kasamang dumidikit siya talaga, si Panelo, talagang kaibigan na ni Duterte nung araw pa. 2015, siya talagang isang kumukumbinsi kay Digong na kumandidato pagka-pangulo. Si Aimee ng Manggalang. Etong si Sal Panelo, kritiko, na operahan noong 2017, tumahimik, umanib. Diba? Ganun yung nangyari. Let me check kung ito yun.
about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung Pinagdiinan talaga isang crime. ito ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Alam niyo, pag umuwi kasi rito si Harry, makukulong yan. Alam niyo naman ang human trafficking, non-bailable offense. So, si Harry Roque, si Akla, magiging talagang literal na baboy na nakakulong. Kaya takot na takot umuwi rito. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yan ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, sisirain pa ba kay Harry? umuwi ka Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the... Yan, kabaklaan mo kasi, Harry. Katabila ng bunganga mo. Di ba? Pero ang dami niyang kinumit. Meron po kami mga sapat na mga dokumento. Yes, Your Honor, willing po kami mag-provide. O, tapos eto na, wala. Tapos yung asawa niya hindi nagpapakita. Meron po siya sakit. Tapos yung sumunod na hearing, may sakit na naman. Tapos walang medical certificate. Tapos pasensya na, hindi po ako nakarating nung una. Hindi ko na po nakalain na meron kayong hearing ng Friday. Ang alam ko, hanggang Thursday lang kayo. Kaya nga lumarga ako ng Thursday. Ay, hindi ako lumarga ng Thursday. Yun pala, wala pala kay sked. Friday pala, yung sa Pampanga. Congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. So lumalabas na abogado siya, marami siyang mga contradictions and inconsistencies. So anong ibig sabihin nun? Guilty. Kaya siya na-demanda galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Lang siya. Tingin ko kapag nahatulan si Harry Roque na guilty, what do you think? Hagalpak ng tawa yan si Sal Panelo. Alam ko kung bakit walang tiwala sa kanya si Sal Panelo. Dahil sa pambubudol ni Harry Roque. There was an instance na biglang sinabi ni Harry Roque na siguro pa-viral ganon. Tumawag sa akin si Mr. President. Sabi niya, nako, anytime baka arestuhin na din ako dito. Sabi. So, syempre, yung mga supporters ni Digong nagkabulabugan ng umaga. So, si Panelo, nabalitaan niya. Siya ay kaibigan niya. And then, apparently, he lives in Quezon City. Tinawagan niya ngayon. Mr. President, madaling araw ano Sal? Totoo ba na sinabi mo, may tinawagan mo si Harry Roque, na sabi mo, anytime, aarestuhin ka?
Sabi ni Duterte, ni Digong, wala naman akong tinawagan kahit na sino. Sino nagsabi niyan? Sabi niya, yung butanding. Utang inang salita pala yung butanding na yan. Wala akong tinatawagan sa kahit sino na ako arestuhin. At saka isa pa, atraso niyan, ipinahamak din yan si Digong noon. Sabi niya na yung Pogo po ay nakakakuha po ng kumbaga nakakakuha ng lagay ang presidente diyan. Ay 'di ba? Kunwari nadulasan dila. Pag imbierna si Roque pinapahamak niya si Digong eh. Dinadali niya eh. Oh. Kaya ano yan eh, kaya allergic diyan sa kanya etong si Sal Panelo. Dahil alam niya matagal ng panahon, laging sumisigaw yan ng mamamatay tao yan si Digong, wag niyong iboto. Oh, tapos nung na-offera ng maging spokesperson, ayun. 'Di ba? Umanib at tumahimik. Oh. Okay, iwan na natin yung botanding na yan. Ay, hindi pa pala. Tutuloy natin to. Meron ako mga hinanda pala dyan. Teka ha. Hold on one sec. Ito. So, sabi niya nga po, ang ating Pangulo raw po ay isang lame duck. Pero, yun nyo ha, sabi ko nga rito, PBBM is still powerful. And take note, he is a Machiavellian leader. Alam nyo, pag sinabi po nating Machiavellian leader, wala pong Machiavellian na mabait. Ang mga Machiavellian po ay mga ruthless leader. Mga tuso to maintain their power, greed of power. Okay? Kaya nga sabi ko, yung sinabi ng Pangulo that he is open to any approach for reconciliation, may binanggit siya doon. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, basta magtrabaho tayo para sa bayan. Basta wag na kayong manggugulo. Di ba? So ibig sabihin yung magiging demand nyong bring Duterte home, that is out of question. Okay? Ito pa nga, ito pa nga. Ipahuhuli pa nga ni PBBM si Bato de la Rosa. 'Di ba? Si Bongo. Malamang pa nga kasi ang tapos ng eleksyon, so the president has to name his new chief of police. At ako, ang gusto kong maging chief PNP ay si General Torre. 'Di ba? Marami pang uhulihin at talagang dapat naman si Torre, kailangan natin yung Mayag Badudols na chief PNP, 'di ba? Tapos yung mga opisyalis ng kapulisan natin, hindi sila pumapatay pero nanguhuli. O, 'di ba? Now, going back. Sabi po nitong sa opinion po ng nitong si Tony Lopez ng Philippine Star, BBM ang lame duck? Hell no. Sabi niya. Tingnan niyo yung mga gano'ng kalakas ang ating Pangulo para sabihin na siya ay walang kumbaga baldado, no, baldado na. Oh. Out of sabi niya, of the 115 re-electionist congressmen, 100 po sa mga yon, yung mga pumirma po 115. Mula po sa 115 na pumirma sa impeachment ni Sara, 100 doon nanalo. Kabilang daw yung 36 mula sa 44 na mga pro-impeachment re-electionist lawmakers mula sa Mindanao. At saka alam niyo yung Davao region, yung labas ng Davao City, lahat po yun mga kaalyado po ng administrasyon ang nagsipanalo. So etong mga Duterte, nakakabudo lamang sila doon sa loob ng Davao City. Congressman si Pulong, District 1, District 2, itong anak niya si Taba, si Rigo, di ba? Tapos ang tatay nila, mayor, si Baste, ang vice mayor. Tapos yung isang anak pa ni Pulong, konsihal. So ito pa.
Okay, sorry. Ito rin. The 24-member Senate will proceed with Sara's impeachment trial for betrayal of public trust. Sabi rito, not necessarily to convict her but to shame her out of her wits. Ang ending nga daw po, elaspag siya, no? She'll like be a tattered coat upon a stick. So, ibig sabihin, matapos man yung impeachment, hindi man siya mahatulan, no, ng guilty. Bonus na lamang yun. Pero, mabubulgar at mabubulgar yung mga pinaka-iingat-ingatan nilang sikreto. Ano yon? Bank accounts. Yung mga ebidensya ng ginawa nilang kalukuhan sa mga confidential funds, lalabas at lalabas yan sa impeachment court. Mapapanood ng buong mundo. At hindi nila may papatanggi-tanggi yan. Yan rin yung bagay na gustong harangin ni Marcoleta, na yung mga admission ng mga tao ni Sara hindi magamit. Oh. Diba? Kasi ganoon kailangan nilang i-circumvent ang mga bagay-bagay, mawala ng ebidensya, kahit na dumumi ang pangalan sa ngalan ng kliyente at kita. Ganoon ang mga abogado. Diba? And then ito pa. Meanwhile, BBM should quit sulking in his tent and go kill the five-headed hydra of high prices, food shortages, criminality, and bad government service. Etong mga to, binanggit yan ni PBBM nung nakaraan. Diba? Doon sa kanyang interview with Kato Nying. And then, pinakuli yung corruption. Nasabi, he has already fulfilled his biggest promise, rice at 20 pesos per kilo. Ito po yung pinaka-ginawang katangahan dito ng mga DDS. Kinuha nila itong issue na to originally ng mga kakamping. So when the kakamping realize na talaga namang mahirap at hindi naman talaga pinangako ng Pangulo yan 20 pesos kada kilo, sagot niya lang yan na pangarap niya na mapababa ang presyo ng kada kilo ng bigas. And then last night, the President explained why just only now but hindi pa dati. Pinalakas pa daw pala nila muna ang hanay ng sektor ng agrikultura. Yung mga magsasaka, binigyan ng mga tulong para sa mga equipments na kailangan nila, yung mga pagpapatayo ng yung mga imbakan, 'di ba? Sa iba't ibang mga rehiyon dito sa bansa. Tapos yung mga subsidy nila, kaya naman ang resulta raw, lumaki ang ani ng bigas. Nung lumaki ang ani ng bigas, dahil po sila, gobyerno, NFA, ang nakatalagang maging buyer nito, sinamantala nilang binili ito sa tamang presyo. Tapos binenta nila ng palugi. Let's say 22 pesos kada kilo ng palay. So ang ginawa nila ngayon, binenta nila ito ng bigas na ng mababa pa, 20 pesos. Inaabunuhan ng gobyerno yung mahigit kalahati para masakatuparan na magawang 20 pesos. Lalo na't identified yung mga lugar na kung saan hirap nilang ma-afford ang presyo na yan. Hindi 20 pesos na kilo ng bigas. Now, dahil po maraming naka-appreciate kumpara doon sa mga nambubuisit, ginawa ng Pangulo, sabi niya gusto ko maging nationwide. At yun nga, again, yung mga budget ng AKAP, dyan na mapupunta para masabi nila nung bagong gobernador ng Cebu, si Baricuatro, sabi niya, hindi raw po ito sustainable. Sino siya para magsalita niyan? Diba? Hindi naman kanyang project yan. Nakakaalam lang yan yung may-ari ng project. Originally, ang gusto ng Pangulo hanggang December lang yan, katapusan. Pero ang gusto ng Pangulo ngayon, magtuloy-tuloy na yan. Maganda nga kung matapos ang termino niya, mayroong 20 pesos na kilo ng bigas. Now, sabi rito ni Lopez, a big achievement as no president before him brought down the price of the cereal. Kasi si Duterte, ang pangarap nga niya mapababa ang presyo, mabawasan ang presyo ng bigas ng kahit man lamang mga 7 pesos. Magkano ba yung presyo ng bigas nung kanyang SONA? 80 ang kilo. Sa ibang mga lugar, umabot pa ng 90, 100 nung panahon na yon.
ano yan, 2018 or 2019 yung kanyang SONA na yon. Oh. Di ba? Sabi niya, except the late Ferdinand Marcos Sr. who produced a rice surplus. Ito pa, food is 55% of the consumer price index. So sabi natin food, so lahat-lahat na ng pagkain. No, that measures inflation. Of that 55, 15 percentage points is rice. Since high food prices are half of the inflation, bringing down the price of rice and other basic foods bring down inflation. Bakit? Alam niyo naman kasi kapag tawag dito, mataas ang inflation, mabilis ang paggalaw ng presyo, ang pagtaas ng presyo. Pag bumaba ang inflation, hindi naman po bumababa ang presyo eh. Walang negosyante nagpapalugi. Diba? So, anong nangyari rito? Yung hindi rito pinag-uusapan yung 20 pesos na bigas eh. O hindi pinag-uusapan dito ang ginawang aksyon ng administrasyon na bawasan yung taripa. Binawasan ito ng 25%. So may natitira na lamang na 15% tax mula ron sa importation ng bigas. Oh. Tapos kada maipon ng gobyerno na 10 billion pesos, ang excess po nun mula doon sa buwis ay ginagamit ito para sa RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program base sa Rice Tarification Law, na siyang ginamit ng ating admin ngayon para mapalakas yung hanay ng mga magsasaka, lalo yung mga nagtatanim ng palay. Diba? Tsaka ito April 2025, this year, inflation natin mababa in 5 years, 1.2%. Kaya halos walang pagtataas ng presyo ng bilihin. Diba? Maalala ko lang, pumalo ng mga 8% something yan. So, tapos unti-unti nilang napababa. So pa, BBM retains much of this political capital. His alyansa para sa Bagong Pilipinas won 6 or half of the 12 Senate seats contested on May 12. Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille, and Lito Lapid. Hindi naman talagang devastated ang alyansa noon eh. Nagkaroon lang kasi tayo ng too much expectation na magiging maganda ang performance doon sa Mindanao. Ang problema, nasilat ang alyansa doon sa Mindanao. Dahil nga sa mga nangyari na lalo yung pagka-aresto ni Digong, diba? Naka-apekto talaga ng malala yun. Tapos, duwag yung mga kandidato ng alyansa para lalo na yung mga nangungulelat, walang tapang silang magsalita tungkol doon para ipagtanggol, para ipaliwanag at maunawaan ng mga tao. And then, sabi rin ni Janet Garin, ang problema sa ground, sa mga LGU, nga reklamo pati ng Pangasinan, ng mga taga-LGU, hindi sila binababaan. Magay silang dameyo, pagka kinontak, hindi sumasagot, hindi rin naman nagko-call back. Kasi naging complacent, kumpiyansa masyado, naging maluwag masyado ang alyansa. Tiwala silang masyado na pag inendorso ka ng Pangulo, sure win ka. Diba? Nangyari, nakialam ang Iglesia ni Cristo sa politika. Kung hindi sana nakialam, it's gonna be an easy win. Posibleng pumasok sila Bam Aquino, si Kiko, posibleng malaglag pa, malamang Bam Aquino pero nasa hulihan, banda. So maraming mga taga-alyansa ang makakapasok. Laglag si Aimee, laglag si Camille. Yun ang reality. Kaya lang ang problema rin, kahit na si Aimee Marcos ay isinusuka na ng mga tao, dalawa po ang sumalo sa kanya. INC, mga Marcos loyalist, tapos etong mga tatlo pala, tapos etong Solid North. Wow. Kaya kahit ganun pa man, sabi ko nga kung hindi tumulong ang INC, nako, wala hong magagawa ang Solid North at ang mga loyalista, hindi maipapanalo si Aimee. Malamang nasa mga 6 na milyon lang ang boto nito o hanggang 7 milyon lang. Kaya huwag kayong umasa na babase si Aimee sa kanyang desisyon sa impeachment base sa ebidensya. Kahit sinasabi niya ngayon
nababase siya sa ebidensya. Pampalubag-loob lang yan para tigilan siyang bembangin. Ito pa, of the 12 senators who are incumbent, BBM can count on the support of at least 7 senators. Escudero, Loren Legarda, Win Gatchalian, Raffy Tulfo, Mig Zubiri, Joel Villanueva, and Risa Ontiveros. And then, yung 5 naman daw po, sabi, 5 pro Duterte, Robin Padilla, JV, Alan Cayetano, Mark Villar, and Jinggoy Estrada. Etong sina Jinggoy, madali pang remedyohan ito eh. Bakit? Etong 2 magkapatid, Jinggoy at si JV, di threaten ng mga Marcos supporters, ng mga loyalista, pagdating nyo ng 2028, pag hindi kayo bumase sa ebidensya, bumase kayo sa inyong pangarap at pangamba na baka di kayo manalo sa boto ng mga DDS, hindi na namin kayo iboboto. Diba? Di na namin kayo dadalhin, bibitawan na kayo ng mga loyalista. Sana naman yung mga leader nyo, huwag namang tumanggap ng bayad. Meron naman talaga yan. Huwag kayong tumanggap ng bayad. At yung mga miyembro, huwag naman kayong uto-uto. Na kung ano yung sinabi ng leader, susundin nyo. Diba? So, tignan nyo yung nangyari kay Bong Revilla. Kahit dinala ng Iglesia ni Cristo, dahil isinusukan ng taong bayan, hindi po nanalo, hindi umubra ang boto ng INC. Diba? So, dapat ganun po. Okay? So, itong 2 ito, pwede pang pwede pang pagdating sa impeachment. Pwede pang, may pag-asa pa yan. Kaya nga sila yung 2 sila yung 2 tinutukoy ko na posibleng maging bumuo ng 16 votes. Yan. Yan 2 yan. Magkapatid. Ano pa? 6 newly elected plus 7 incumbents make for a majority of 13 senators. BBM retains enormous persuasive powers over senators. In Congress, si Martin Romualdez, sabi niya, commanding coalition of 253 pro-admin congressmen and 80% of total House seats of 316, which includes 63 party list congressmen. In 79 years of Congress, never has a ruling president gathered an overwhelming 80% of Solons under his umbrella. So ganun po kalupit ang lakas ng kapangyarihan ng baldadong pato, Harry Roque. The economy remains robust and is the second fastest growing in ASEAN. It grew 5.7% in 2024, second only to Vietnam 7.1. It expanded 5.4% in the first quarter of 2025, again second only to Vietnam 7.0% per IMF. The economy remains robust. Ito pala. For the whole 2025, IMF sees the Philippines. So nakikita raw po ng International Monetary Fund. Sa kabuuan ng taong ito, ang Pilipinas, may magkakaroon daw po ng growth na 5.5%. Mas mataas naman daw po sa Vietnam. Kasi ang Vietnam po, tinamaan ng 47% tariff na inimpose ni Trump sa kanilang mga produkto. So may hirapan silang kumita sa pagbibenta, pag-i-export nila. Ang Pilipinas, di tayo nag-i-export. Pinatawan tayo ni Trump ng 17%, sabi ng mga economists natin. Alright, that's perfectly fine. Wala naman kaming ini-export eh. Partida yan ha. Partida yan. 5.5 growth natin. Tapos hindi naman tayo ganun kalupit sa export. Diba? Lalo na pag nag-i-export tayo sa US. In the whole of Asia, only India's 6.2% GDP growth will exceed the Philippines' 5.5%. Putik na yan, Asia na pinag-uusapan. We are one of the Asia's best. At eto pa, yung nga, sinamaray siya ni Mami Peng. No? Eto pa, mga kapatids. Si Ted Herbosa, yung DOH secretary natin, siya na ngayon ang presidente ng World Health Organization. So, what an influence. Di ba? Pilipino na ang nagmagko-command dyan po sa
World Health Organization. Eh baka mag-member uli si Donald Trump diyan, no, sa WHO. 'Di ba? Eh etong si Harry Roque, hindi, sabi ko nga, di nga pinapatulan na eh. Kaya lang maraming pumatol. O di sige ka kung mag-content. So, pakita natin na gaano na ang narating ng Pilipinas. Ang problema lang ng administrasyon ng ito, eh hindi nila alam paano iparamdam sa mga mamamayan. At na-notice yan ni PBBM. Diba? Doon sa interview with Kato Nying, sinabi niya yan na na may mga magagandang mga nangyayari dito sa atin, pero hindi naman nalalaman ng taong bayan, katulad na lang yung doon sa PhilHealth. 'Di ba? Katulad na lang yung sa ambulatory services, yung sa mga buntis. Na meron tayong ambulatory, ibig sabihin yung ambulance services. 'Di ba? Meron tayong mga ganong tulong na available na. Yung mga coverage, yung 45 days na lagi sa ating tinatanong na mga may problema sa kidney, yung nagpapadialysis. Kasi merong iba, yung frequency nila, magkakasunod na. Nangyayari, ang coverage ng PhilHealth, kailangan after 45 days, saka kauli po pwedeng i-cover. So yung iba, di ba, nagpa-dialysis ka, libre ka nga, merong matitira. Hindi naman, not all, may mga 1,000 kang babayaran. Tapos, after 45 days, bago ka uli maka-avail, inalis na po ni PBBM yan. Kung gusto mo, pa-dialysis ka ngayon, ipa-dialysis natin si Harry Roque para sumingaw. Bukas, ipa-dialysis ulit natin. Tapos sa makalawa, may coverage po yan sa PhilHealth pa rin. Diba? Ganun ang Pangulo, kaplakas ng kapangyarihan niya. So, hindi ho lame duck ang Pangulo natin. Ang lame duck, alang iba kung hindi si Sara. Wala po siyang cabinet. Wala siyang gabinete. Yun ang lame duck. Diba? Yung balak niya na makupo ang House of Representatives para masagawa ang pag-impeach kay PBBM, hindi po umuubra. Kasi walang bilang, walang partido eh. Diba? Yeah, umalis ang US dyan sa WHO eh. Kako, baka nga bumalik. Dahil si Ted Erbosa na yung presidente diyan. Okay? So good luck na lang kay Harry. Kaya pala. So ito ngayon ang dapat pong katakutan ni Harry Roque at makarating sa kanya. Mukhang bagong approach, bagong presidente yung estilo ng pagiging presidente ni PBBM ang maipapakita ngayon. Kasi talagang na siya I would say he's running of time na maipakita, maiparamdam sa mga Pilipino yung kanyang legacy. Doon na magpo-focus yan. So yung mga magpi-fake news dyan, naku, baka pwede nyo nang asahan na sana i-address na rin kayo, ipahuli kayo ng gobyerno. Tapos yung mga proyekto na sinasabi nyong wala, naku, sana lang, di ba? Sana lang, magawa ng administration ngayon na effectively na ipaparating sa mga Pilipino bawat isang ginagawa at achievements ng ating gobyerno. Dapat effectively, 'di ba? All right. Ang failure lang po ng ating administrasyon ni PBBM yung pagiging passive niya. So sana totohanang na-realize niya. Hindi naman niya kailangang maging masama. Kailangan niya lamang panindigan. Ang hirap po kasi yun ng personality mong pagiging isang Machiavellian, tapos pinipilit mong maging isang maamong tupa. Ang hirap nung ganon. Diba? At ulitin ko lang, tuso mga Machiavellian. Nakangiti sila sa'yo. Pero ngiting aso pala yan. Dahil bukas, may nakaabang silang gagawin sa'yo. Ganon ang Machiavellian. Manatili sila sa kanilang kapangyarihan hanggang matapos ang termino. Oo. Yung sinasabi ni PBBM, nagulat nga ako ng inyong debate when he said na, yeah, I am a Machiavellian, but a good version. Kasi nagulat si Clarita Carlos nung sinabi niya, Machiavellians or ruthless, ganon-ganon. I'm a good version of Machiavellian. Diba? So, ibig sabihin, baka magparamdam na ito ng kamay na bakal
which is overdue na. Kailangan natin talaga. Noon pa yan. Hindi dapat ang presidente ng Pilipinas binabastos lang ng ganyan-ganyan. Diba? Na kahit sino na lang. Alrighty? Okay, so iwan natin muna yan. And then... Yes. Kaya yung phone, really? Because don't put it in your basket.